Happy Sunday everyone. Alam ko tayo ay pinagpala na naman ng ating Panginoon. At this morning, I would like to share at sana mapagpala ko kayo. Amen. Let's pray na gabayan tayo ng ating Panginoon sa oras na ito. Lord, salamat Panginoon. We pray, Lord God, that guide us, open our heart and mind, Lord God, so we can clearly understand, Lord, your word sa oras na ito. Sa bawat isa, i-touch mo ang bawat isa, Panginoon. Help me, Lord, to deliver clearly, Lord, para sa kanila, Panginoon, ay maintindihan namin, Panginoon, ang iyong salita. At ito, Panginoon, ay maging dahilan, Panginoon, ng aming pagtatagumpay sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy ang pag-asa namin ay nasa iyo. Patuloy ang pagtitiwala namin ay nasa iyo. Patuloy na makita mo, Panginoon, ang aming ginagawa, O Diyos, ay naging karapat-dapat at naging pagpupuri sa iyong harapan. Salamat, we pray in Jesus' name. Amen. Sino dito sa oras na ito ay parang nakakaramdam ka ng kalungkutan? Nasa church ka, subalit parang meron pang nakalagay sa balikat mo na parang mabigat or something like that. Or sino dito sa pagkakataong ito na para bang nakakaramdam ka ng pagdaramdam? Para bang something in your heart na para bang nasasaktan ka, na-hurt ka? O sino dito na sa mga oras na ito ay nakakaramdam ng kabalisaan? Or para bang hindi mo alam kung kanino ka mag-hold on o paano ka kakapit at magpapatuloy sa buhay? O sino dito sa pagkakataong ito na para bang may doubt ka pa rin sa mga sinasabi sa iyo ng Diyos? Sana po sa umagang ito, malinawan natin ang mga bagay na nararamdaman natin at ibigay po natin sa ating Panginoon. I would like to share about Awit 42 verse 11. Ang sabi dito, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan, magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Minsan, sa buhay natin, ako personally, there's something about sa buhay ko na para bang nararanasan ko yatang madry spiritually. Nararanasan ko yatang manghina spiritually. Actually, walang exempted sa ganun. King David, naranasan niya yun. Naranasan ni King David yung mga bagay na to. Naranasan ni King David yung mga bagay na hindi rin siya mapakali sa buhay niya. And there's a reason. Okay? Sabi dito, sa Diyos ako'y may tiwala. Subalit, nakakaranas ako ng kalungkutan. Labo, ano? Sa Diyos ako may tiwala. Subalit, nakakaranas ako ng pagdaramdam. Nagtitiwala naman ako sa Diyos. Subalit, nakakaranas ako ng discouragement. Nagtitiwala naman ako sa Diyos, subalit patuloy ako nakakaranas ng disappointment. Ano nangyari sa buhay ko? Ano nangyayari doon sa faith ko? Ano nangyayari doon sa pangako ng Diyos na kung saan lagi niya akong gagabayan, lagi niya akong iingatan, lagi niya akong ipaparana sa akin ng kalakasan? Baka po dinilipay natin ang Diyos sa mga bagay na laging dapat positibo. Baka naman dinilipay natin ang Diyos na dapat kapag may Diyos ka, hindi ka na makakaranas ng kahirapan. Baka naman dinilipay natin na kapag may Diyos tayo, lahat ng bagay na hindi magaganda, hindi na natin mararanasan. Baka naman kapag ina-expect natin na lagi tayong
ginagabayan ng Diyos, lahat na ng bagay ay magaganda na. Lahat na ng bagay ay very smooth na mararanasan natin. Gusto ko pong linawin, okay? Ang Diyos, nung wala pa siya sa buhay mo, nakakaranas ka ng mga bagay na ito, the same thing. Nalulungkot ka, nakakaramdam ka ng disappointment, nagdaramdam ka, pero wala kang pag-asa. Ngayon, may Diyos ka, nakakaranas ka pa rin ng mga bagay na ito, nalulungkot ka, nakakaranas ka ng disappointment, nababahala ka, pero deep in your heart, meron kang peace, meron kang kapayapaan, meron kang confident na hindi ka iiwan ng Diyos. Ano po pagkakaiba? Daranasin mo yung mga bagay na ito, nakasama mo ang Diyos. At yun po ang pinakamagandang parte sa isang buhay ng isang Kristiyano. Let's talk about sa buhay ni Job. Si Job ay isang matuwid na tao sa paningin ng Diyos. Sa katotohanan, nakikita nga siya ni Satan. Okay. And then, ito namang si Lord, si God, sabi niya, nakikita mo ba si Job? Parito ka sa buong daigdig. Napansin mo ba? Oo, napansin ko. Kaya lang naman nagtitiwala sa iyan kasi pinagpapala mo. Binigyan mo na masayang pamilya. Binigyan mo ng maraming possession sa buhay. Natural, magtitiwala sa iyan. Binigyan mo ng malakas na pangangatawan, magtitiwala sa iyan. Okay, sige. Pinahintulot ng Diyos ang mangyayari. May hirap na pangyayari. Naging masaya ba si Job? Hindi. Nawalan siya ng mga kamag-anak, nawalan siya ng pamilya. Hindi ba nagdamdam si Job? Hindi ba siya na-hurt? Hindi ba siya na-disappoint? Na-disappoint siya. Kagandahan kay Job, despite of that hard circumstances in life, patuloy pa rin siyang umasa sa Diyos. Ang ating pong pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, ay hindi po na-define lang doon sa magagandang bagay na mangyayari sa ating buhay. It's about spiritual salvation. We are destined to die because of our sin. Ngayon, ang kagandahan ng salvation na binigay ng ating Diyos, pinadali niya na po. Kapag sinabing tayo ay nananalig na sa ating Panginoong Hesus, kapag po sinabi natin, tinanggap na natin ating Panginoong Hesus, ibig sabihin nun, meron tayong biyayang wala sa mundong ito. What does it mean? Meron tayong salvation. At hindi pwedeng may offer offer ng mundong ito ang bagay na ibinigay ng Diyos. Bakit? Ang Diyos lang ang meron nun. Ang Diyos lang ang may access nun. Ang Diyos lang ang pwede magbigay sa iyo ng bagay na yun. Kaligtasan. Huwag po tayo mabibigla, mga kapatid. Kapag po tayo ay daranas ng mga pagsubok, ipinapahintulot po ng Diyos yan. Huwag po tayo mabibigla, mga kapatid. Kapag po tayo naglilingkod sa Diyos, magiging madali po ang ating buhay. Hindi po. Muro challenge po ang mangyayari sa ating buhay. Mararanasan mo magdamdam. Mararanasan mong malungkot. Subalit, ang sabi dito sa verse na to, sa Diyos ako'y may tiwala. Tignan natin yung dalawang aspeto ng verse na to. Unang aspeto, may tiwala ka sa Diyos, subalit, malulungkot ka pa rin. May tiwala ka sa Diyos, subalit makakaranas ka pa rin ng pagdaramdam. May tanong, di ba? Hindi mo naman pwedeng i-deny yung mga bagay na hindi mo mararanasan because hindi tayo excuse sa mga problema na darating sa buhay natin. Pangalawang aspeto ng verse na to,
Malulungkot ako, magdaramdam ako, madidisappoint ako, subalit sa Diyos ako magtitiwala. Siya ang aking aasahan. Magpupuri ako muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Ang Diyos lamang po ba ang makakatanggap ng papuri at pagsamba sa ating buhay kung maganda ang ating kalagayan sa buhay? Isang malupit na tanong yan, di ba? Kung maganda ang kalagayan sa buhay ko, ang sarap pumunta ng church para magbigay ng kapurihan. Kung maganda ang kalagayan sa buhay ko at pinagpapala ako ng Diyos, ang sarap magbalik ng papuri at pagsamba sa Diyos. Subalit, kung daranas ka ng problema, ang sarap lalo lumapit sa Diyos. Wow! Alam nyo, ang Diyos, kapag na-appreciate niyo yung mga bagay na ginagawa niya sa buhay mo, lalo kanyang pagpapalain. Kaya pag may testimony, it's perfect time to give glory to God. Problema man yan, pagpapala man yan, ibigay natin sa Diyos. Alam nyo, wala pong magandang bagay, okay, ang nangyari sa mga lingkod ng Diyos. Ito po yan. I would like to share about these things, okay? Na kapag sumunod ka sa Diyos, magaganda na lahat ng mangyayari sa buhay mo. Hindi po. Marami pong challenge. Marami pong mga pagsubok. Subalit, binibigay po ng Diyos ang mga pagsubok na yan dahil kaya po natin. At ang pagpupuri po sa Diyos ito ay isang expression. Ang pagpupuri po sa Diyos, ang pagbibigay po ng kaluguran sa Diyos ay karunungan ng bawat isa kung bakit niya ibinibigay ang bagay na para sa Diyos kahit na mahirap ang kanyang sitwasyon. Can you imagine, di ba? Kapag nakita ng Diyos na despite of hard situation, itong anak kong to laging lalapit sa akin, magtitiwala sa akin. Ang Diyos po ba ay magkukulang? Ang Diyos po ba ay nagkukulang? Ang Diyos po ba ay pinagkukulang po ba tayo? Basahin po natin Matthew 10 verse 29. Hindi ba pinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyong bilang niya lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. We're talking about doon sa pinapahintulot ng Diyos, yung mga bagay na yan, para lagi mong maintindihan yung mga bagay na binibigay sa'yo ng Diyos ay kaya mo pa rin pagtagumpayan. Nakasama siya. Of course, kapag hindi natin kasama kasi ang Diyos, anong mararanasan natin? Frustration. Okay? Depression. Ano pa? Kawalan ng pag-asa. And all. Ilang kagandahan sa pagtitiwala natin sa Diyos. Kung ang Diyos ay namahayag sa iyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa iyong karamdaman, ang Diyos ay manggagamot. Kung ang Diyos ay nagpahayag sa iyo sa pamamagitan ng mga bagay na pinaahod ka sa kahirapan, ang Diyos ang nagpo-provide. Kung ang Diyos ay namahayag sa iyo sa pamamagitan ng mga iba't ibang kaparaan ng miracle, ang Diyos, siya ang Diyos na nagbibigay ng o nagpe-perform ng mga himala sa buhay natin. Subalit ang Diyos din po, siya rin po ang nagbibigay ng mga pagsubok na dapat natin danasin
Magtitiwala ba tong anak kong to? Okay, sinerve ko yung salvation. Sana hindi niya i-define yung salvation na yun sa mga magagandang bagay lang na nararanasan niya sa buhay niya ngayon. Wow. Ako po ay nagsasabi ng katotohanan. Payapa ka, meron kang confident sa salvation mo, and that's all. Daranas ka man ng mga buhay ng mga hirap tulad ni Job, subalit yung pagtitiwala ni Job, mas lalo siyang naging parang pride sa Lord, 'di ba? Minsan gusto ng Diyos na maging ganun tayo. Hindi lang dahil niligtas tayo ng Diyos, subalit alam niyo pagdating ng araw, isa-segregate niya kasi yung mga nagtiwala sa Kanya. Isa-segregate niya kasi yung mga talagang nag-offer ng buhay sa Kanya. Segregate niya yung kung sino yung mabuti at saka kung sino yung masama, kung sino yung tumanggap sa Kanya at kung sino yung nag-refuse sa Kanya. Tuloy po natin sa verse 32 ng Matthew 10. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng tao ay kikilalanin ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Well, kung sasabihin natin na tayo ay talagang, Lord, tinanggap kita sa buhay ko. Ano man ang mangyari, Lord, tatayo ako sa katotohanan, dadaras man ako ng mga pagsubok, walang ibang makakahadlang sa akin doon sa faith ko. Walang ibang makakahadlang doon sa gusto mong mangyari sa buhay ko. Alam niyo po kung ano po yung makakahadlang sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tayo po mismo. Meron po tayong pananagutan sa ating mga sarili na yung nakatanim sa ating heart ay mag-grow. Meron po tayong pananagutan sa ating sarili na laging magtiwala sa Diyos. Yung faith kasi is a process. Pero yung faith, yun ang isang kaparaan ng Diyos para matanggap mo yung salvation, kaligtasan ng ating Panginoon Jesus. Gusto ko lang naman pong ipahayag sa atin na kapag po tayo ay sumusunod sa ating Panginoong Jesus at kapag po tayo ay dadanas ng mga pagsubok sa buhay natin, sinabi na po ng ating Panginoong Jesus, pinagtagumpayan ko na ang lahat ng bagay, nauna na akong makaranas ng mga bagay na yan. Kahit ang kamatayan na pagtagumpayan natin ng ating Panginoong Jesus. Kahirapan. Subalit, kapag daranas tayo ng mga gantong mga bagay, okay, alalahanin natin, meron pong tinuturo ang Diyos sa mga bagay nito. Ano yung mga dapat natin gawin? Unang-una sa lahat, manalangin tayo. Kaakibat ng panalangin, may pagtitiwala. Kaakibat ng pagtitiwala, nagkakaroon tayo ng pag-asa. Let's read about Philippians 4:6-7. Sabi dito, huwag kang maging anxious, okay? Ito sa mga bagay-bagay. Daranas man yan, hayaan mo lang. Minsan ganun eh. Kailangan mo lang hayaang dumaan sa'yo. Kailangan mo lang hayaang maranasan mo yung mga bagay na yan. And then, wala mo kung ano mangyari. Sinasagot naman ng Diyos yung mga bagay na yan. Kung mag-aalala ka, hindi mo kayang padagdagin o dagdagan ng haba ang iyong buhay. Sabi dito, don't be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Jesus Christ. So, it is clear, okay? Daranas ka ng mga bagay. Madi-disappoint ka.
May mga bagay na hindi mo maintindihan kung bakit, hindi naranas mo kung bakit. Nagtitiwala ka naman sa Diyos. You're always there. I am very blessed. Sobrang natutuwa ako ngayon. Kanina, nung ako ay nagbibideo, okay, at may mga dumaan na dalawang kabataan. Oh my goodness. And then, ini-approach ako, are you a Filipino? Sabi nila lang ganun. Sabi ko, yes. Pilipino rin pala sila, pero mga dito na pinanganak. And then, nagpa-pray sa akin. Sabi niya, would you like to pray for me? Sabi niya ganyan. Sabi ni Gama. And then, yung isa si Dwayne. So, meron siyang struggle about sa marijuana or something. Alam mo yung mga kabataan dito. But, nagpa-pray siya. And then, sabi niya, I will invite my friends here. Tinanong niya kung lagi ako nandito. Sabi ko, lagi ako nandito like every Sunday afternoon. Sabi niya, I will invite my friends and let's do Bible study. Wow, sabi ko, ministry. Wow, sabi ko, hindi pinag-pray ko sila. And then umalis sila, kaalis lang nila ngayon. Ingat! Ayun sila. Ayun. So, I am blessed. Okay? Minsan, kaya tayo nalulungkot, kaya tayo nagdaramdam, kaya tayo nagiging balisa. Because, alam mo yung wala tayong ginagawa. I mean, hindi natin alam kung paano magbigay ng praise kay Lord. Diba? Hindi natin alam how to pray. Okay? So, sabi dito sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, gaya na sinabi ko kanina. Ay, na ano pa rin ako, na-amaze pa rin ako. I mean, yun yung heart ko. Di ba? Mag-share ng Word of God sa mga kabataan. Challenging lang kasi yung English ko sobrang kakarampot lang. I am blessed now. Sobrang sabi ko, wow. Yung spiritual na kalakasan ko parang na-refresh. And then sa Psalms 52 verse 22, sabi dito, cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never permit the righteousness to be moved. Ibigay doon natin sa Diyos ang lahat ng ating kabigatan sa ating buhay. Sino dito, lagi kang nakakaranas ng mga kabigatan sa buhay, subalit hindi mo alam yung mga ginagawa mo. There's one thing dito po, ano po. Cast your burden on the Lord and He will sustain you. In Matthew 6:25-27, sabi dito, are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Minsan, ang mga problema, hayaan mo lang dumaan. Hayaan mo lang bumaybay sa harapan mo. Hayaan mo lang makita na paparating ito. Siyempre, mananalangin ka. Once na-discern mo yung malaking problema na darating sa'yo, mahirap naman kung hindi ka handa. Amen. Subalit, ang pagtatagumpay ng Diyos na binibigay sa atin, kung hinahayaan natin mangyari sa buhay natin yung mga bagay na ito, kakasama natin ang Diyos, mas malaking porsyento po na mas mag-grow tayo. Mas malaking porsyento na mas maging productive yung buhay natin. Bakit? Kasi kapag ikaw ay naging believers ni Jesus, yung focus muna sa family mo. Kapag ikaw ay naging believers ng ating Panginoong Jesus, kung ikaw ay isang estudyante,
mas nilulooking forward mo yung mga bagay na gagawin sa'yo ng Diyos kung saan ka gagamitin, like your profession. Sa mga bagay na kung saan meron kang abilidad, nilulooking forward mo na yun, gagamitin ako ng Diyos sa bagay nito kasi yun yung desire ng puso ko. Pero, wag mong ialis sa sarili mo na hindi mo daranasin yung mga mahihirap na bagay. Kasama po sa buhay natin yun. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka anxious? Bakit ka disappoint? Nagtitiwala ako sa Diyos. Dumanas man ako ng ganito, magpupuri ako sa Diyos. Dumaranas man ako ng mga mahihirap na bagay, alam ko, naka-stand out ako doon sa segregation ng Diyos, doon sa mga taong talagang nagtiwala sa Diyos, hindi doon sa mga taong nag-doubt. Minsan, kalakasan ng ating buhay kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Amen? So, tapos po, let's pray. Ikaw ba ngayon ay nakakaranas ng mga ganitong bagay? Nakakaranas ng mga kalungkutan or kasawian sa buhay? Samahan ko po kayo lumapit sa Diyos. Lord, salamat Panginoon. Minsan pa Panginoon, sa buhay na ito Panginoon, inaasa namin ang lahat ng bagay namin na mga mahihirap sa iyong harapan. Hallelujah. Salamat Lord. Pinagkakatiwalaan ka namin. Niliwalhati ka namin, O Diyos. Daranas kami ng mga bagay na ito, subalit walang mahirap sa iyo, Panginoon. Daranas kami ng mga bagay nito, subalit sasamahan mo kami. Lord, salamat. Salamat, O Diyos. We give you glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen.